Paano nga ba naukat ang issue sa flood control sa Pilipinas? Halika at ating talakayin at pakinggan ang aking opinyon sa isyong ito. Kada taon na lamang ay bumabaha sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang alam ng karamihan ay walang sapat na pondo para sa mga flood control projects. Tahiboon tayo sa utang sa ibang bansa. Ngunit nagkakamali pala ang mga Pilipino. Bilyon-bilyon pala ang budget na nakalaan dito kada taon. Nagsimula na maungkat ito noong may nakarating sa ating Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa mga reklamo ng pagbaha sa maraming lugar. Kahit na naglalaan naman ng malaking pondo sa mga proyekto, gumawa rin ang paraan ng Pangulo sa tulong ng kanyang administrasyon upang marinig ang saloobin ng taong bayan. Ito ang isumbong sa Pangulo website. Noong panahon na ito ay kasabay na kumalat ang viral interview ng mag-asawang kontraktor na si Curly at Sara Diskaya. Makikita sa interview na ito ang napakarangyang buhay at napakaraming mamahaling sasakyan. Sila ang napiling kontraktor ng mga proyekto ng DPWH. Naging katakataka ang bawat ari-arian nito. Kaugnay dito ang kasabay na issue sa flood control projects na pinasasangkutan ni Bulacan First District Engineer Bryce at ang sinasabi niyang boss na si District Engineer Henry Alcantara, ang kanilang OIC. Ilang linggo lang lumipas ay naimbitan sila sa Senado dahil may mga reports na dumating patungkol sa pangungulimbat sa buwis ng mamamayang Pilipino. Nagbigay ng pahayag ang mag-asawang Diskaya, nakita ito sa napakaraming videos na nagkalat sa internet. And the Blue Ribbon Committee matapos silang gising sa Senado ay umamin ang mag-asawa na tinanggap nila ang kontrata kapalit ng porsyento sa proyekto. Pinangalanan din nila ang bawat isa ubod sa iligan na gawain ito. Kabilang nga sa listahan na ito si OIC District Engineer Henry Alcantara na sinasabing boss ni Engineer Bryce. Napatunayan na ginagamit sa kasino ang mga nakukulumbat nila sa buwis ayon sa testimonya ni Bryce Hernandez. Pilit nga idinidiin na sumusunod lang siya sa mga utos ni Henry Alcantara. Nililikom nila ang pera sa isang pribadong opisina upang paghati-hatian ng mga sangkot sa pangurakot. Noong napostyon si Bryce sa Kamara sa pamumuno ni House Representative Bridon ay nagsumite siya ng mga karagdagang ebidensya patungkol sa anomalya ng flood control projects. Humingi siya ng proteksyon dahil ang mga senador ay involved. Nakiusap pa siya na huwag siya ibalik sa Senate. Sa kanyang pag-amin ay isampot din daw ang dalawang senador na si Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva. Makikita sa mga sinumating picture ang pruweba na magkakilala si Jinggoy at Alcantara. Dumalo pa nga daw ito sa birthday party. Sa isang picture naman ay ang mga Bible Quanbo screenshot ni Joel Villanueva at Henry Alcantara na tila ba pinag-uusapan ng issue. Barayin naman dinedeny ng dalawang senador ang mga proof na ito dahil hindi credible at hindi daw makonsidera dahil walang sapat na ebidensya. Ginihit nila na wala doon silang pananawan sa flood control. Binigyan ng committee si Engineer Bryce ng pansamantalang kalayaan upang magdikom ng mga ebidensya magpapatunay sa kanyang mga sinumpang salaysay. Only time will tell kung mapatunayan na sangkot sila sa mga issue na ito. Kilala si Senator Jinggoy bilang ex-convict dahil sa pork barrel scam. At kilala naman si Senator Joel na testaman ng gobyerno. Kapansin-pansin ang pagbabago ng kanilang mga galaw at taste expressions during Senate hearings. Lalo na ang madalas na pagsingit ni Senator Villanueva sa mga sigot ni Engineer Bryce. Ang former Chief of Construction Section Engineer na si JP Mendoza ang isa pang nasasangkot sa mga pumoporsyento at sinasang-ayunan niya ang pahayag ni Engineer Bryce patungkol sa hatian nila ng pera sa mga proyekto. Pareha silang nasibak sa pagiging District Engineer ng Bulacan. Nauna nang nasibak sa pwesto si District Engineer Henry Alcantara kahit natoro din siya sa mga tanong ng Senado. Kinonsindera pa rin na involved siya sa anomalya dahil dadaan sa kanya ang bawat proyekto ng DPWH sa kanyang distrito. Nabanggit din na mag-asawang Diskaya ang pangalan ng mga matataas sa pwesto na kasama sa listahan ng sangkot sa illegal na transaksyon ng mga proyekto ng gobyerno. Sina Representative Saldi Quo at Speaker Martin Romualdez. Ang dalawa ay dati na nabanggit ni Vice President Sara Duterte na dumadaan lamang sa dalawang ito ang budget ng Pilipinas. Sa madaling salita ay sila ang may kontrol sa pag-release ng pera ng gobyerno. Wala pang pahayag ang dalawang congressman. Niimbitahan sila ni Senate President Ping Lacson sa Senado upang makakuha ng statement. Ngunit nagpa-check up to sa ibang bansa si Saldi Quo dahil sa medical condition. Binigyan lamang siya ni Senator Ping Lacson ng 10 days upang makabalik ng Pilipinas. Si Speaker Martin Romualdez naman ay bumaba sa pwesto bilang House Speaker dahil umano sa mga insertions sa national budget. Marami pang mga pangalan na lumalabas. Ngunit ano ba talaga ang totoo? Sino ba ang dapat mananggut? Paano na tayo sa darating na bagyo kung hindi nila tinapos sa mga proyekto? Samantala, ang mga member Pilipino naman ay nagsasagawa ng rally sa iba't ibang bahagi ng ahensya ng gobyerno. Dahil sobrang nadismaya ang bawat Pilipino na naghihirap upang mabayaran lamang ang buwis. Bilyon ang pinatalo ng mga sangkot sa flood control projects na hindi na ibabalik dahil ginamit lamang ito sa sugal at iba pang illegal na gawain. Sa aking palagay, iniikot na lang nila tayo sa pagpasa-pasa ng mga pangalan. Lalo na yan si Henry Alcantara na sobrang obvious na pero tinedonate pa. Ano man ang desisyon ng Senado ay siguradong patong-patong ang kaso ng Engineer Bryce Hernandez. Kung kaya naman marami opinion sa social media na nagsasabi na vulnerable na siya at nagsasabi na siya ng totoo. Ngunit wala nakikinig sa kanya dahil protektado ng mataas ang inaaksuhan niya. Sa tulong ni Senator Ping Lacson na unti-unting pinapakinggan ang kanyang mga pahiyan. At ang dalawang senador na si Jinggoy Estrada at Joel Villanueva naman ay gumagawa ng paraan
upang ilaban ang mga sarili nila. Kahit na napatunayan ni Senator Lacson sa Senate hearing noong September 18 ang mga unprogrammed funds na sinasabi ni Engineer Bryce. Sinasabi na ito ay accurate sa mga amount per item na naimbestigahan. Ngunit kailangan pa lumigom na ebidensya na nagkaroon sila ng porsyento sa mga binunot nila unprogrammed funds ng gobyerno. Kailan kaya makakamtan ng mga Pilipino ang malinis na kalakaran ng bansa? Maliban sa mga flood control projects, may mga proyekto pa kayang pinupupitan rin ang kabal ng bayan. Naway matupad ang birthday wish ni Ms. Cara David sa tahimikan natin lahat. Ikaw, anong opinion mo sa issue na ito?